kung mapapansin ninyo, wala na yung error niya. So naka-steady na rin yung ilaw ng power button niya. So okay na, wala nang problema. So ayan guys, welcome back sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. At kung bago ka pa lang dito, nag-upload ako dito ng mga video tutorials about sa mga basic troubleshooting sa pagre-repair ng mga laptop at ng mga printer. At nag-upload din ako dito guys ng mga video tutorials na related sa ICT na talagang pakikinabangan nyo. Kaya huwag kalimutan mag-like and share at pa-subscribe na rin at follow para maging updated kayo lagi kapag may mga bago tayong mga videos. Ngayong araw ay may dinalang printer sa akin dito sa shop. Hindi daw makapag-print yung may-ari. Nagkakaroon ng error. Ipapakita ko sa inyo. Yung error niya guys, yan. The ink pad needs service, contact Epson. Error 11. So ayan yung nagiging issue ng printer na to at hindi daw makapag-print yung may-ari. Ngayon ay i-share ko sa inyo kung paano natin i-troubleshoot yan. Kapag ganyan yung nagiging error ng mga printer nyo guys, kailangan lang natin ng adjustment program. So punta tayo sa ating desktop o sa ating computer. So hello guys, dito na tayo sa ating desktop. Bali, kailangan natin muna magkaroon ng adjustment program. Ito, punta tayo sa downloads. Mayroon na ako dito. Ayan, Epson L5190 kasi ang model ng printer natin dito ngayon ay Epson L5190. So, kung kailangan nyo ng adjustment program na to guys or ng resetter na ito, ilalagay ko yung link sa description ng video na ito para free nyo na may download. At kapag na-download ninyo to guys, i-extract ninyo, hihingi yan ng password. Halimbawa ito, pag na-download na ninyo, right-click ninyo yan, then extract to Epson L5190. Pagka-click ninyo, hihingian kayo ng password. So, yung password na ilalagay natin dito, abangan nyo na lang sa video, ilalagay ko dyan. Kaya make sure na panoorin nyo yung video at huwag nyo skip para makuha ninyo yung password ng buo. So, ayan. After natin i-extract, ito na siya. Then, bago natin to i-open, make sure na nakakonect yung ating printer sa ating laptop o sa ating PC na ginagamit. Tulad dito, nakakonect na itong printer na to dito sa computer. Then, after i-extract, open niyo yan. Then, 5190 resetter. Open din niyo ito. Yan, adjustment program, yung Clay Blue na yan. Pag i-click niyo yan, mapapansin niyo kailangan ng license. Tapos, may hardware ID na ibinigay dito. Pag lumabas ito, i-okay lang niyo yan. Pag na-okay na ninyo, i-back ninyo kasi magkikreate tayo ng license ID. Check lang natin kung gumagana yung mic natin. So, back natin. Punta tayo dito sa specific generators. Open natin yan, then dito sa folder na to na EXE. Open din natin yan. Punta tayo dito sa WLGen. Epson L5190. Open natin yan. Double click. Then dito, punta tayo dito sa License Manager. Click natin yan. Then dito, i-click ninyo ito. Yan. Pagka-click ninyo yan, click din ninyo yung Delete License. Yan. Then, yes lang natin. Ayun, na-delete na siya. Ang gagawin natin dyan, magkikreate tayo ng bago. So, Add License. Click natin ito. Then, lagyan natin customer. O, kahit na anong pangalan lang naman to. O, sa akin, Texture. Yan, customer. Then company, lagay na lang natin Epson. Ito, bahala sa inyo guys kung anong gusto niyo ilagay dito ha. Hardware ID, pagka na-open niyo yung kanina, may nag-pop up yun. Yung kaninang lumabas, ayun na yun. I-paste lang natin dito. Right-click natin, paste. Yan, automatic yan, nagka-copy na yan yung kanina. Pag in-open niyo yun na nag-pop up ito, yan, binalikan ko. Automatic nagkukomanda ng copy yan. Kaya ipupunta na lang ninyo. Pagpunta ninyo dito, ipipaste na lang ninyo. Then, click natin tong save. After ng save, create license. So, okay natin to. So, ito na siya guys. Nag-create license na siya. So, X na natin yan. Yan. X. Then, kung mapapansin ninyo, ito, naka-create na. Texture Epson. Yung ginawa nating customer name at saka yung company name. So, open lang natin lahat yan. Pero, nakalimutan ko guys, bago pala kayo mag-extract ng folder kanina, kailangan i-disable muna ninyo yung mga antivirus ninyo or Windows Defender kasi malicious, suspicious file ito or unfamiliar na file sa computer. Ito ay isa-select lang natin lahat, then copy, back natin. Punta tayo
Dito, back lang natin yan. Punta tayo dito. Open natin, then paste natin dito. Yan na siya. Then, open na natin yung adjustment program, guys. So, ayan siya. This application has been registered to TechChare Epson. So, okay lang natin yan. So, ito na siya, guys. Lumabas na yung ating adjustment program. So, click natin tong select. Yan. Dito, matik na yan na nakalagay na yung model. Then, dito sa auto selection, ito na siya. Lumabas na yung USB port kung saan nakalagay. So, select natin yan dyan sa una. Then, okay natin. Yan. Click natin naman itong particular adjustment mode. Pagka-click natin, punta tayo dito sa waste ink pad counter. Then, okay natin. Then, main pad counter. Click natin yan, guys. Then, check. Mapapansin niyo 100% na yan dito. So, ayun guys, kung mapapansin niyo 100% na siya, oh, 'di ba? Ibig sabihin, na-reach niya na yung dami niyang 6,346 point na kinakailangan niya i-print. So, ito yung na-print niya lahat, oh. Ito yung maximum niya. So, na-reach niya na kaya nag 100%. Ang goal natin ngayon, ito yung 100%, kailangan maging 0 yan siya. So, para maging 0 yan siya, click lang natin itong box na to. Yan. Pagka-click nyan, click natin itong initialize. So, when the OK button is clicked, counter will be initialized. So, okay lang natin yan. Then, i-turn off daw natin yung printer. So, turn off natin. Yes. Then, sabi niya, please turn off the printer. Na-turn off na natin. Okay natin. Then, i-on natin yung printer ulit. Yan. Ito, okay lang natin yan. So, ayun guys, i-check natin ha. Click kung nag-zero na ba talaga. Check natin itong box, then check. Click natin itong check. So, ayun guys, mapapansin niyo nag-zero na ito. Oh. Ibig sabihin, wala pa uli siyang na-print, tapos 0% na siya. Ito na naman yung kailangan niya ma-print bago siya mag-reset. So, check natin itong printer na nawala na yung error niya. Kung mapapansin niyo, wala na yung error niya. So, naka-steady na rin yung ilaw ng power button niya. So, okay na. Wala nang problema. So, ganyan lang mag-troubleshoot ng ganong error. So, ayan guys, welcome back sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. At kung bago ka pa lang dito, nag-upload ako dito ng mga video tutorials about sa mga basic troubleshooting sa pagre-repair ng mga laptop at ng mga printer. At nag-upload din ako dito guys ng mga video tutorials na related sa ICT na talagang pakikinabangan nyo. Kaya huwag kalimutan mag-like and share at pa-subscribe na rin at follow para maging updated kayo lagi kapag may mga bago tayong mga videos.